My name is Raywin John Lianes, 34 years old. I started with Sun Life year 2017 July. Tapos yung mga side hustles na meron ako with Sun Life, meron akong coffee shop. I'm a fitness coach. Tapos meron din akong clothing na ginawa noong 2019. So yan, tatlo siya na pinagsasabay ko along with Sun Life. Ayun, hindi ko nabanggit na actually ano rin ako, professional choreographer, no dancer. So kinuha ako nung year 2016 dun sa sales team sa Sun Life na magturo. So hindi ko pa alam yung Sun Life that time. So nagturo lang ako sa kanila. And then after nung pagtuturo ko sa kanila yan, nilapitan ako ng isang managers doon sa team. Yan, doon ko nakita yung Sun Life, doon ko siya nakilala. And then, sabi lang nila na itry ko, no? Kasi daw mukha daw akong magaling magsalita and likable daw ako. So, tinake yung word nila. So, ayan, tinry ko and actually yun lang din talaga yung sa isip ko noon that time kasi takot ako sa sales eh. Kaya sabi ko, sige nga, try ko lang din. Kasi at that time din, kaka-resign ko lang din sa bank. Tapos, nagpatong-patong yung debts ko, kaya utang ko. So, sakto lang din na nakilala ko yung natagpuan ko yung Sun Life that time. Kasi feeling ko baka maging opportunity para kumita ng malaki tsaka makapagbayad ng utang. Kasi nag-work ako before sa bank, no? So, nakita ko agad yung pagkakaiba when it comes sa culture, yung mga katrabaho mo, yung environment. Kasi dun sa work ko before, medyo politika, no? Maraming chismis, maraming negative na mga pag-uusapan after office, na natuwa ako nung pagpunta ko sa Sun Life na alam mo yun, parang mayroon palang ganitong culture, ganitong klase ng environment na yung mga kahit wala silang kung bago ka lang o nauna na sila, matagal na sila, walang ganun. Alam na pagbago, mas aalagaan ka nila, mas tuturuan ka nila kahit nauna na sila sa'yo, kahit sobrang successful na nila. Kasi minsan ikaw mahihiya ka, di ba? Parang sino ka para magbigay sila ng time sa'yo para i-mentor ka, ganyan. Pero hindi, kabaliktaran. So, mas saalagaan ka nila. Gusto rin kasi nila maging successful ka. So, yun yung pinaka-nagustuhan ko dito. Yung culture, yung vibe, yung energy. Sobrang positive. And yun lang. Parang nag-ano siya sa akin, sa life, sa personality ko. Gusto ko lang ganito, ng ganitong community. Kung saan ako mag-i-stay, saan ako mag-work. So, nakakatuwa kasi dito sa Sun Life, wala tayong fixed na araw or oras ng pasok. So, nagagawa natin, we can set yung appointments ng mga clients natin sa mga time na gusto natin siya ilagay. Kunyari, pwedeng sa umaga, sa morning, pwedeng pumunta ako doon sa mga dito sa side hustle ko. Tapos ginagawa ko, by the end of the day, 5 p.m. beyond, paggabi, doon ko na nilalagay yung mga, siniset yung mga appointments ko with clients. Kasi usually doon din naman yung uwian nila, no, yung time na available sila. So, ayun yung maganda dito sa Sun Life. Actually, along the way, matututunan mo naman kung paano siya pagsabay-sabayin. And magiging mature ka enough kung paano may ma-manage yung time mo sa business owner, tsaka sa Sun Life advisor. So, pag naging in-sync na siya, no, pwede kasi yun, possible naman yun. Ayan, mas nagpo-progress sila parehas. Yan, gusto ko yan ng tanong na yan kasi yung mga minsan na share ko sa mga friends ko, no? Kasi na ako yun, no? 34, pumasok ako, 27 years old. Actually, yun yung time na parang ang daming big, significant events sa life ng families natin, sa friends natin. Pinaka-na-appreciate ko na naging Sun Life advisor ako is hindi ko namimiss yung mga moments na ganon, like weddings, sa families mo, sa pinsan mo, sa mga close friends mo, mga social, kaya mga gatherings na nandyan lahat ng mga friends mo from high school. Yun lang, parang it shows din yung time freedom na meron ako nung nandito ako sa Sun Life. So, ayun yung nagustuhan ko sa Sun Life. Yung freedom ng time na kaya kong mag-spend ng time sa mga taong importante sa akin. Lalo na sa mga natin, di ba? Families natin, mga loved ones natin. So, it matters to me, kaya gustong-gusto ko yan. Pinaka-challenges sa akin over the years, siguro, kasi ba sabi nga nila, the hardest or the most difficult person to lead is yourself. So, totoo yun eh. Lalo na dito. Actually, baliktad siya, para siyang double-edged sword yung yung time freedom dito. Kasi, dahil sa time freedom, pwedeng wala ka nang gawin, di ba? Kasi wala ka namang pasok eh. Wala ka namang fixed schedule. So, parang nakadepende sa'yo. So, yun sinasabi ko na discipline. Dahil kapag minsan di ka nakapag-set for schedule na for a week, pwede na lang siyang maging ma-spend, manonood ka lang ng mga series ng episodes pag ginayaan mo. Ang kailangan natin gawin, sistema, magkaroon ka ng sistema. Tapos, ang hardest part is to stick with that system
That's one of the things na kailangan natin ma-master kapag nandito ka sa sales industry na merong ganitong klase ng time freedom. Memorable story siguro, rookie ako. Second month ko pa lang, as in 2017, mga September 2 eh. Kaya hindi ko siya makalimutan kasi hindi ako makapaniwala na nagawa ko yun. Kasi meron akong client, actually medyo mayaman siya, may pera siya. So yung first meeting ko sa kanya, kasama ko si UM kasi na-intimidate nga ako dahil hindi pa ako sanay, tapos hindi ko alam paano siya kakausapin. So first meeting kasama si UM, siya lang nagdi-discuss, nag-observe lang ako. Hindi namin na-close, parang semi-close kung tatawagin natin. So meron pang second appointment, kaso nung second appointment, si UM ko, hindi siya available ng araw na yun dahil out of town siya. So mangyayari, ako yung haharap dun sa client, syempre bago pa nga ako, parang feeling ko hindi ako ready. So closing na to. Ang sabi ko lang sa sarili ko nun, parang kung hindi ko gagawin to, kailan ako matututo kung hindi ko to haharapin. So kung ginawa ko, inisip ko, siguro wag na to i-reschedule kasi pag ni-reschedule ko tong client, baka hindi ko na ma-close to, baka ito lang yung chance ko. So yan, minute ko siya, hindi ko ni-reschedule. Ginawa ko na lang yung mga due diligence, nag-aaral ako, inagahan ko. And nakakatawa lang kasi pagdating ko din sa coffee shop na pinag-meetan namin, pagdating niya doon, nag-CR siya, pero may iniwan siya sa table niya eh. Doon sa table niya, kasi pinagpipray ko kay Lord, sabi ko, Lord, sana masagot ko yung lahat ng tanong niya kasi very, technical. So pagtayo niya, nag-CR lang siya. Hindi ko naman sinasadya. Nag-sorry naman ako kay Lord, pero hindi ko sinasadya. Nakita ko dun sa papel na naiwan niya, daming questions, man. So ngayon, habang nag-CR siya, medyo sinilip ko ng konti yung mga questions niya. 7 yun eh. So at least, kahit papano, buti na lang maaga ako at nag-aaral ako. Kasi yung mga tanong niya, napagandaan ko habang nagsishare siya. Kasi kaya kinakabahan ako, feeling ko mamaya pag may mali akong sagot, baka hindi ko na ito ma-close. So pagbalik niya, medyo na-ready ako. Very, yung pagka-uwi ko nun sa bahay, sobrang saya ko lang. Dahil ako bilang bata that time, as a financial advisor na, di ko akalain na may magtitiwala sa akin na ganun. Tapos bago lang ako, doon ko naisip na kailangan mo lang talaga maging diligent, prepare yung sarili mo, and then siguro dapat ready ka rin sa mga ganong opportunity. Kailangan mo lang maging knowledgeable. Alam mo siya, dun nang manggagaling confidence mo. So, di ba meron tayong mga work, no? Na parang 100% to 100 pa nga, no? Binibigay na natin. Pero minsan yung feeling na, ba't ganun parang hindi siya nare-rewardan, no? Parang hindi siya nasusuklian. So, yung isa sa benefit or pinakagusto ko dito sa Sun Life as an advisor is, dito, every effort mo counts. Nare-recognize siya ng company, nare-recognize siya ng branch manager up hanggang sa unit manager mo. Yung feeling lang na meron ka ng kinikita, di ba? Yan, sa mga clients na pinapasok mo. Pero mas natutuwa ka dahil the more na marami kang pinapasok, meron pa palang bukod pa na ibibigay sa'yo. Parang iniisip nga namin dati, parang how capable Sun Life is parang doing that sa mga empleyado niya. Kasi parang hindi ba siya nalulugi kasi sobrang dami niyang binibigay na incentive and cash reward. So, ayun yung isa din sa pinaka gusto ko dito sa Sun Life. Before tayo ay nasa laylayan ng lipunan, kasi ibig sabihin nun, ang dami kong utang as in before, 6 digits. So, hindi ko alam paano makakawala doon. Isa lang yun na hindi ko makakalimutan na bagay sa akin ng UM ko that time. Namuntikan na kasi akong mag-quit din actually sa Sun Life. Sinabi niya lang sa akin na wala na akong iba makikita na job na makakapag-fast track sa akin, makapagbayad ng utang na yun. Grabe yun, parang yung moment na yun sa akin. Oo nga no. So ngayon, from that point, mas pinagsipagan ko. And then, after 2 years, 2019, hindi ko makakalimutan yung pinicturean ko pa yung last payment slip ko dun sa bank na yun. Grabe sa feeling, guys. Ikaw, kung makaka-relate ka sa akin, yun, parang yun na yung pinaka-last na payment ko. Na ako talaga? Debt-free. So, before, dami kong utang. Ngayon, nasa positive side na ako. Meron na akong mga investment. So, hindi ko alam na possible yun. One reason is mag-join ka ng Sun Life because of the time that you will have na makakapag-spend ka sa family mo. Recently, meron akong advisor, full-time na engineer. Parang gusto niya rin ng ganun, tsaka yung time sa family niya. Kasi meron siyang baby. Parang bigat sa loob niya kapag papasok siya sa morning, uwi siya, gabi na, late na. Nag-join siya because of that. Kasi gusto niya magkaroon ng time dun sa kid niya, tsaka sa wife niya. Dahil yun naman yung talagang meron ako dito. Nung nag-Sun Life ako, nakapag-spend ako ng time, na-witness ko yung mga significant events ng mga families ko, sa mother ko, sa mga kapatid ko, and sa future kids ko. What makes me happy dito sa Sun Life, syempre, obviously, unang-una yung income, yung pupasok na cash natin. And what I'm looking forward to dito lagi is yung growth natin, professionally and personally. Yun yung isang bagay na wala dun sa work ko before. Kasi doon nakapila kayo, no? Hindi ka mapopromote hanggat yung nasa unahan mo, hindi na po-promote. Dito, pag nakitaan nila ng yung hard work mo, and then nagdikita sa results,
ay re-recommend ka nila, isasuggest ka nila. So hindi mo kailangan pumila ng matagal. As a advisor from 2017 hanggang ngayon, hindi kayo nuhubog lang as financial advisor. Kumbaga holistically, hindi lang ikaw may stuck about insurance. Makakapagturo ka na rin about how to save, paano ba mag-budget, paano ba mag-manage ng risk. So yun yung gusto namin i-offer sa mga clients namin. So hindi lang kami about sa insurance, but the whole personal finance.